ba ay nalulumpay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po Sister Zon Kayanan, co-anchor po ni Father Pep Bakay sa programang Barkadahan kay Kristo. Isang radio program po of the Archdiocese of San Fernando, Pampanga. And today is November 13 at ito po ay ang 32nd Thursday in Ordinary Time. Yan. At meron pong isang santo na kapistahan niya ngayon. Ito ay si Saint Francis Xavier Cabrini, Virgin. Yan. At last day po ng recollection ng mga Pampanga clergy ngayon. So wala pa po si Father Pep. Mamayang gabi pa po ang balik. Unfortunately, yung co-host ko po ngayon wala pa. Okay, so nag-isa po ako sa booth. Hindi pa po siya nag-text. Sana late lang siya, no po. At anyway po, just bear with me. Andito lang po ako. Okay, ito po ang paborito niyong Bright FM 91.9. Ang hotline numbers po, San 093246208898, 093246208898. Ang Globe naman po, 0906445317, 0906445317. At kung gusto naman po ninyong mag-text, ito po yung text line numbers, Globe po, 0917-363-3738, 0917-363-3738. Smart naman po, 0918-351-8282, 0918-351-8282. Okay, ito pong SMS program ng mga katekista po, our catechists. Tinatawag po natin siyang Connect Ka Katekista. Kung gusto po ninyong maging miyembro, i-type lang po ninyo sa cellphone ninyo ang REG, capitalize po, and then space, yung pangalan ninyo, and then slash, i-type po ninyo yung address ninyo, or maybe yung parish ninyo, or school, kung school-based po kayo. And then, i-text po ninyo dito sa Globe, 0927-891-0966, 0927-891-0966. Meron din po kaming live streaming. Yun pong nasa internet ngayon. Kung gusto po nyong manood, yung loob ng radio booth, makikita ninyo. Punta po kayo sa website www.ustream.tv. Then, search po ninyo yung Bright FM 919. Bright FM 919. At para naman po dun sa gustong makinig lang, nasa Facebook po, audio po, no? Ang Facebook account namin ay Barkadahan kay Kristo, Pampanga. Yan, pagbukas po ninyo doon, makikita po ninyo yung mga nakaraang episodes namin. Kung gusto po ninyong, kung meron po kayong gustong special na episode, ulitin ninyo, or maybe kung may na-miss kayo sa mga episodes namin from Monday to Friday, nando doon po. Ayan. Of course, nagpapasalamat po kami sa dalawang taong tumutulong sa amin sa pag-maintain nito. Yung Connect Ka Katekista po ang nagme-maintain ay si Sister Zon Basco ng Dao, Mabalacat, Pampanga. Isa po siyang dating teacher po sa Holy Angel University. At ang nagme-maintain naman po ng Facebook accounts namin, si Longlong po, or Ronnie Pascual. Ayan, isang IT graduate po ng Santo Tomas, Pampanga. Thank you po sa inyong dalawa, Sister Zon and Longlong. Okay. Sige po, wala pa po ang co-host ko, so ako na lang po ang magbabasa ngayon ng gospel natin.
A proclamation of the Holy Gospel according to Saint Luke. The Pharisees asked Jesus when the kingdom of God was to come. He answered, "The kingdom of God is not like something you can observe and say of it, 'Look, here it is,' or 'See, there it is,' for the kingdom of God is within you." And Jesus said to his disciples, "The time is at hand when you will long to see one of the glorious days of the Son of Man, but you will not see it. Then people will tell you, 'Look there, look here.' Do not go with them, do not follow them, as lightning flashes from one end of the sky to the other. So will it be with the Son of Man. But first he must suffer many things and be rejected by this generation." The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Okay, so ako pong nagbasa ng Gospel. Ako rin po ang magbibigay ng insights ngayon dahil wala pa po ang co-host ko. Baka nakalimutan niya. Ayan. Okay. Napakaganda po ng Gospel natin ngayon. Ano po? The Kingdom of God. Ayan. Ako. Actually po, iba-iba ang reaction natin. May mga tao pong pag pinag-usapan natin ang the kingdom of God, wow, masaya sila. Parang may feeling na saya. Pero meron naman pong tao, like today po sa gospel natin ngayon, yung mga Pariseyo na nagtanong sa ating Panginoon, para bang ang nakikita ko po yung feelings nila, a mixture of interest, yan, parang curious din sila, curiosity, pero meron ding a feeling of fear, takot, na maaari pong some of us baka ganyan din ang feeling, pag sinabi nating the kingdom of God. Wow, nakakatakot, yan. Para bang it's always been of interest sa ating lahat po pag pinag-uusapan ng the kingdom of God. Usually po, ang sasabihin natin, oy, kailan? When will the kingdom of God come over? Kailan ba ang last day? Yan. Kailan ba ang end of the world? Kailan ba yung pagbabalik ng ating Panginoon dito sa mundo to judge the living and the dead, or kailan ba yung last judgment? Usually po ito yung mga tanong na nararamdaman natin or gusto nating itanong, at ito po ay parang parang lightning, parang sudden occurrence, para bang full of light and glory naman, sa iba at the same time. Yan. Kasi po ito yung tinatawag nating Jesus Second Advent, para bang it remains a complete mystery. Ay, napaka-misteryoso. Parang mahirap maintindihan po. Ito nga, the kingdom of God po. At ito po ang sinasabi ng ating Panginoon, although sabi nga natin, kung minsan we tend to think of it as a place somewhere out there. Parang kanta yun, po. Pag sinabi natin kingdom of God, lugar yan, somewhere out there. Maybe titingin pa tayo sa taas But in reality, ang the kingdom of God po is more a state or condition. Dalawa pong important characteristics ang makikita natin sa ebanghelyo natin ngayon po. Kung ano ang the kingdom of God. Ito nga po, hindi siya dito, hindi siya doon, at nobody can point to it, sabi nga po. Kasi
darating po ito, very unpredictable. Hindi natin alam. Actually po, kung minsan may mga taong ibang religion, sasabihin nila, ay kami alam namin. No? Pero, sabi nga, Jesus warns, if anybody claims, sabi nga, where it is and when it will come, no? Sabi nga niya, yung taong yun, parang nagsisinungaling. Kasi hindi nga po natin alam, no? And then, the kingdom of God, more than place and time, eto nga po, it is where God exists. Ito po talaga, ang the kingdom of God, kung nasaan ang Panginoon. At ito po, the kingdom of God brought about by Jesus' presence was overwhelming. Talagang kapag ka nararamdaman po natin ang presensya ng Panginoon sa atin, no? At ito pong siguro po pwede tinatawag din nating the reign of God. And the kingdom of God or the reign of God. Actually po, the reign of God continues to this day. No? Siguro, pwede po nating itanong sa sarili natin, have we experienced God's reign in Jesus? Sabi nga, this presumes a relationship with Jesus. No? Ito po, yung nakikinig tayo sa salita niya, and then we appreciate ang mga miracles niya. At kasama na rin po dito yung experience ng pagmamahal ng ating Panginoon. At hindi lang po pagmamahal, mercy. Yan, God's mercy. Naku, lalo na po ngayon sa ating Santa Iglesia, no? When we talk about mercy, para bang naalala natin, ito ang palaging sinasabi ng ating Santo Papa, si Pope Francis, no po? So, ito pong reign of God, sabi ko nga, it includes an experience of His love, God's mercy, protection, and care. Yan po, no? And Jesus bears the reign of God in His person. Kapag ka daw, when we relate to God sa ating Panginoon, lalo na po sa sacrament of penance. Ayan. Napakaganda po, no? Actually po, yung sacrament of penance or tinatawag din po nating reconciliation. Po, the sacrament of reconciliation or pagkukumpisal. It is an experience with God, no? It is the presence of God kapag ka po pagkatapos nating nagkasala and then magkukumpisal tayo. It is an encounter with God po. Dito tayo nagre-relate sa ating Panginoon. At ito pong nangyayaring ito sa atin kapag ka nagkukumpisal tayo, we encounter the kingdom of God. Yan. Oo nga, totoo, sasabihin natin, siguro yung iba sasabihin na, hindi, sa pari lang tayo nakikipag-usap No, hindi po. When we are receiving the sacrament of reconciliation, we experience God's saving action in forgiveness. Yan. No, pinapatawad po natin pinapatawad po tayo ng ating Panginoon. No? And this is the kingdom of God po. In all the sacraments po, kapag ka tinatanggap natin yung mga sacraments, divine grace is present. And, of course, yung pong topic natin, God reigns. No? At tandaan po natin, we are children of the kingdom. No? And lahat tayo, we belong to the family of God. At ito po ay nangyari nung pagkatapos tayong mabinyagan. No? We belong to God's family. At of course, ganito pong pangyayari sa buhay natin, meron tayong responsibility to witness to that kingdom. No, ito po yung ebanghelyo natin ngayon. Kapag kasama tayo sa pamilya ng Diyos, then we have the responsibility to witness to that kingdom. At hindi lang po yun. Kapag marunong tayong magpatawad, when we forgive,
And then, when we love, pag marunong tayong magmahal. When we share, pag marunong po tayong magbigay. Especially po sa mga mahihirap, sa mga nangangailangan, no po, which is na kailangan ngayon sa panahon natin. And when we do all that Jesus commanded, kung ano po yung gusto ng Panginoon para sa atin, no? Ano ba yung pinapagawa sa atin ng Panginoon? Then, lahat ng ito po, we experience and share the kingdom to others. Yan po. Etong kingdom na to na pinag-uusapan natin, pwede din po pala nating i-share sa kapwa. Yan. And so, sabi nga dito sa gospel natin, yes, the kingdom is neither here nor there. It is whenever we live our faith. Napakaganda po, no? Kapag binubuhay natin ang ating pananampalataya, then the kingdom of God is within us. Alam po ninyo, may isang kwento ako, no? Meron daw pong isang babae, no, na naginip siya. Ayan. 3 beses niyang napanaginip na merong hidden treasure sa ilalim ng tulay, no? May ilog sa malapit sa kanila. And then napapanaginip nitong babaeng ito na, uy, may hidden treasure. No? So tinawag niya yung asawa niya. Sabi niya, bakit ba ganito? Sabi niya, 3 beses na napapanaginip ko, meron daw hidden treasure dyan sa ilog, sa ilalim ng tulay na may ilog. Sabi niya, lika nga, magdig tayo doon, sabi niya sa asawa niya. So, sumama naman tong asawa niya, ano po? Talagang yun ang nasa isip nila. Habang nandoon po sila at dinidig nila yung doon, lupa sa ilalim ng tulay, may isang babaeng dumating. Sabi niya, ay, ikaw ang babaeng nakita ko sa panaginip ko, sabi po nung babaeng dumating, no? Alam mo, sabi niya, 3 beses kitang napanaginip, sabi niya. Anong napanaginip mo? Sabi nung first woman. Ang napanaginip ko, meron daw hidden treasure sa ilalim ng bahay nyo, sabi niya, no? Alam po ninyo, nung unang panahon, yung mga bahay, meron silang yung parang ilalim na pwede kang doon. Tapos may lupa, no? So, yun ang napanaginip nung pangalawang babae. Umuwi ngayon, ito pong first woman, inaya ulit ang asawa niya. Sabi niya, bakit kaya itong isang babae napapanaginip niya na sa ilalim ng bahay natin ang hidden treasure, sabi niya. Yun, tiningnan nila at hinanap nila sa ilalim ng bahay nila. Ito po, gusto ko pong parang i-compare dito sa pinag-uusapan natin, no? The reign of God, the kingdom of God. Madalas po sinasabi natin, the reign of God is among you. Siguro po, napakaganda ring translation pag sinabi nating, the reign of God is with you. Yan. Para bang yung kwento ko po, no? Hinahanap nila doon sa ilalim ng tulay, pero ando doon pala sila mismo. Yung hidden treasure ando doon pala mismo sa ilalim ng bahay nila. At pwede din po nating i-translate ng the reign of God is among you. Another translation po, the reign of God is within you. Yan po. Alam po ninyo, may isang Nobel Peace Prize winner na po, si Elie Wiesel. Isa siyang Holocaust survivor nung unang panahon. Minsan may nagtanong sa kanya. Sabi nung nagtanong, how do you find God? Sabi nung tanong sa kanya, no? At alam po ninyo ang sagot niya,
I do not know how. Sabi niya, hindi ko alam kung paano. Sabi niya, kung paano kung makikita ang Panginoon. Sabi niya, ang alam ko lang, sabi niya, but I do know where, sabi niya. Ang alam ko lang kung nasaan siya. Pero hindi ko alam kung how, kung paano ko makikita ang Panginoon. Pero ang alam ko kung nasaan siya, sabi niya. Alam niyo po ang sagot niya, in my fellow man. Sabi niya, ano po. Napakagandang sagot niya, no. Totoo po 'yon, especially kapag nakikita tayo ng mga yung mga mahirap, yung mga forgotten people na hindi pinapansin, ano. Alam po ninyo, actually makikita natin sa kanila ang Panginoon, no? Mga taong binabaliwala natin dahil wala sila sa mataas na pamumuhay. Madalas po ganun, no? Babaliwalain mo dahil ay hindi naman ano yan hindi naman sikat yan ay hindi naman, wala naman sa mataas na lipunan yan mga ordinaryong tao lang. Pero hindi natin alam, it is in the ordinary people like them, yung mga poor, that we can see God. Alam po ninyo yung isang religious store natin, no, yung sa Apo. Ang dami pong pumupunta doon, no? Iba't ibang lalo na pag Friday, bukas po pasyal kayo doon. Ang daming pumupuntang tao, nagdadasal kay Apo, pipila sila ng kahit mahabang pila, makikita po ninyo yung devotion nila talagang tapat na tapat po. Makikita nyo sa kilos ng mga tao, sa mukha nila. Pipila sila kahit na matagal, kahit na mahaba, andun sila. Madalas po mga ordinaryong tao sila, no? And then makikita natin ang kasimplihan nila, and yet nakikita natin ang faith nila, napakalalim ng faith nila. Hahawak lang sila sandali sa Apo, kung minsan dahil sa dami ng tao, konti lang yung kamay nila, tamang-tama lang sa maliit na space. Kung minsan nakahawak lang sa damit ni Apong Mama Kalulu, no? Jesus, our Lord Jesus Christ na nakahiga doon, namatay, no? Kung minsan sa maliit na tela lang na damit niya, or kung minsan naman sa kamay niya, sa paa. And yet makikita po ninyo yung sincerity, yung pananampalataya nila, na kung minsan talagang sinasabi din nila, na nagsishare sila na talagang taimtim ang dasal nila, kung minsan may hinihingi sila. At magugulat po kayo na ako po ilang beses kong na-experience yun, na nagdasal ako sa kanya, kay Apong Mama Kalulu, and then parang may hinihingi ako. Madalas, it's not for myself, for other people. Pagkatapos ko pong lumapit kay Apo, tutuloy ako doon sa isang box doon. Yung box po doon, may mga maliliit na papel na ginunting, na mga madaming Bible verses, no po. Huhugot ka doon. Actually, hindi ka naman pwedeng pumili dahil hindi mo naman nababasa po yung laman, yung nakasulat sa maliit na papel, no po. And magugulat po kayo kung ano yung dinasal ninyo a few minutes ago kay Apong Mama Kalulu. Pagbunot po ninyo ng isang papel na nakasulat ang isang Bible verse, alam po ninyo, tumutugma dun sa dinasal nyo. And mind you, maniwala po kayo, ilang beses ko na pong na-experience yun. At magugulat pa kayo. Sabi ko nung minsan, oh my Lord, kadadasal ko lang po nitong sinabi ko sa inyo, bakit ang bilis ng sagot nyo? Sabi ko, no? Minsan po, seconds lang ang sagot niya. Ang milagro po doon, ang nakakapagtaka po doon ay yung bakit yung nabunot mo tamang-tama sa dinasal mo. Sabi ko nga kanina hindi mo naman pinili
hindi mo naman mababasa yung nasa loob ng box madilim yung nasa loob ng box basta kakapkapin mo lang yung mga papel, dadampot ka ng isa, kukuha ka ng isa, and yet pagbasa mo, yun po yung dinasal ninyo a few minutes ago. Di po ba? And for me, that is the kingdom of God also, ano po? Grabe talaga pong magugulat kayo, ano po? Ito po, napakaganda ng topic natin ngayon. Ito nga, the kingdom of God. At mamaya po, may isi-share pa ako sa inyo, no? Yung mga sermon ni Saint Bernard tungkol dito. Siguro po, bago tayo mag-break, yan, mag-iwan po ako ng isang tanong sa inyo, no? Paano nyo nararanasan ang the reign of God sa pagkatao ninyo, sa sarili ninyo, ano po? Siguro po mag-text kayo, babasahin natin on the air. Baka po hindi na makarating ang co-host ko, wala pa po siya, at magbe-break na, ano po? Anyway po, thank you for bearing with me. At sige po, text lang po kayo, mamaya po sa second part babasahin ko po yung mga text nyo. Sadyang wagas, isang paglingap na magbibigay sa aking buhay ng tibay at lakas. Sa dinaming ng daang tinahak, tanging sa'yo pala sagutan, Panginoong mahal.
Nagbabalik po ang programang Barkadahan kay Kristo. Ayan. At nag-isa po ako sa booth dahil hindi nakarating ang co-host ko at si Father Pepo, last day ng clergy recollection nila at hindi po siya makakahabol, baka on the way na po sila niyan, no? Kaya lang malayo from Tagaytay yan. Anyway, alam ko po kahit ako lang mag-isa, nandiyan kayo at ako naman po ay nag-e-enjoy na kayo ang kausap ko. At ito po, may mga texters na. Sige po, babasahin ko po yung mga text nyo. Sunod-sunod na yung mga text yan. From 4515. Magandang gabi po sa inyo, Sister Zon. May nakakalat po balita na sa December 16 to 22 daw po hindi sisikat ang araw, pero hindi ko po pinaniniwalaan. May pagka-related po sa gospel ngayon. Christian Sapanta po. Ay, si Brother Christian na tiga Pau, Santo Tomas, ang estudyante namin dito. Okay, oo nga, kasi di ba Brother Christian, kanina sinabi ko lang na walang nakakaalam ng pagdating ng Last Judgment, no? Hindi natin alam the Kingdom of God. Kaya ako, hindi rin ako naniniwala dito sa balitang ito na sinasabi mo na sa December 16. Ang alam ko, sa December 16 ay simbang gabi. No? Kaya napakagandang balita yon na simbang gabi yon, preparation for the first coming of Christ, which is Christmas, ang birthday niya. Kaya yun ang magandang balita. Pero siguro hindi tayo dapat maniwala sa ganyan kasi parang kung minsan tinatakot lang tayo, ganyan. Kasi 'di ba, sabi naman na walang nakakaalam kung kailan na alam mo noon talagang ang daming naniwala ay sa year 2000, sabi nila noon, natatandaan ko pa yon, mag-e-end na ang mundo, ganyan, ganito, ganyan, last judgment. Ang daming natakot noon, ang daming binenta yung mga ari-arian nila, nagtago, no? And then, dumating ang 2000 and it's good news kasi napakasaya ng 2000 because it's a jubilee year, no? So, I think napakagandang balita pagka ganyan na bakit tayo matatakot, no? So, I hope okay lang sa iyo yun, Brother Christian, na sabihin mo sa mga natatakot, huwag, no? Actually, kung mangyayari man yun, we should be ready anytime, no? Kaya nga dapat ngayon pa yung buhay natin sa mundo talagang inaayos natin. Yan. Okay, another texter po from 2272. Yan. In Jesus we see the power and the glory of God's kingdom. Totoo po 'yon, no? Sa Panginoong Jesus makikita natin ang power ng the kingdom of God. At sabi pa niya, His divine power overthrew the power of darkness and sin. Oo nga, sa pag-save sa atin ng Panginoon, talagang in-overpower nga ang kasalanan ng tao. Sabi niya, Maya Pabengi po, Sister Son, si James. Okay. Brother James, good evening sa tiga Santa Rita Parish. Yan. Okay, may mga texters pa po sa isang, no? Okay, from 2272. The Lord knew that the only way to victory was through the cross, sabi niya. On the cross, He defeated death and canceled the debt of our sin. Mayap Abengi po ulit, Sister Son. Okay, si James. Thank you very much, James. Ang gaganda ng mga messages mo. Okay, sa isang cellphone naman, from 8708. Sabi niya, if you are looking for the kingdom of God, just look it inside your heart and there you will find it. Oh, totoo po yun, no? Hindi lang siguro look inside your heart, damahin mo pa ang puso mo at makikita mo, mararamdaman mo nando doon, no?
Sabi niya, good evening po, Tita Son, pakigreet po din ko parish, staff ko po Kenny Convento from Jonard. Ay, Jonard, akala ko darating ka dito. Okay. Sige, andyan ka pala sa kumbento. Okay. And then, meron pang isa. Sabi niya, Sister Zon, ask ko lang po saang lugar po yung sinabi mo kanina. Di po kasi ako tiga rito. Di ko kabisado. Salamat po. Alin yung sinabi ko? Yung Apo. Okay, kinuwento ko pala kanina yung Apo. Ang Apo ay isang shrine, isang shrine na ang deboto nila ay ang Panginoong Jesus na nakahiga siya doon kasi Santo Enchero, yung namatay na siya. No, 'di ba iba-iba yung mga shrine, may shrine ng let's say for example Our Lady of Lourdes, ganyan. Pero yung kakaiba ang Panginoong Jesus ay namatay na doon. Pero napakagandang debosyon kasi nga whenever we pray there, ako nga kapag lumalapit ako doon at nakahawak ako sa kamay ng nakahigang Jesus, ang unang-unang nasasambitla ko ay Lord, salamat po for dying for us. No? Salamat po sa pagmamahal na binigay ninyo sa amin na unconditional love, no? Na namatay kayo para i-save kami. So, yun yung unang-unang nasasabi ko pag nakahawak ko sa kanya. And ang daming mga miracles na sinishare ng mga tao doon. Ito ay sa Angeles, sa may Lourdes Sur. Actually, malapit din sa pinakamalaking simbahan sa Angeles, ang Holy Rosary Parish. Mag-tricycle ka lang doon. Sandali lang, siguro in 5 or 10 minutes, nandoon ka na. Yung kantong mismong in front of Holy Rosary, yon, pasukin mo lang yon and then turn left. Anyway, it's Lourdes Sur, no? Napakagandang simbahan ngayon, lalo na ngayon na pinaganda ni Bishop Ambo David, no? Ang daming mga halaman na talagang kapag hindi Friday nagpunta ka doon, tahimik na tahimik, ang sarap magdasal. Although pag Friday, punong-puno ng tao. Pero maganda rin pumunta pag Friday kasi para bang nararamdaman mo ang kasama mo ang mga iba't ibang tao na from all walks of life actually, no? Ang makikita mo doon. Lahat ng klase ng tao nandun, simple, middle family, no? Tapos may mga mayayaman din. Yun ang gandang simbahan na sama-sama ang lahat ng klase ng tao. And of course, may ka lang doon kasi ang daming doon na nagtitinda, para siyang Quiapo, para siyang Divisoria. Pag nagpunta ka doon, maingat ka lang ng konti kasi sabi ko nga, iba't ibang klase ng tao, meron din mandurukot doon, no? Okay, so ingat lang. Pero madami, mag-enjoy ka, hindi lang mag-enjoy, mag-window shopping ka, pero most of all, ang pagbisita sa simbahan ng Apo ang pinakamahalaga. Okay? So, I hope, magtanong ka lang doon na daming tricycle doon, no? Naku, punta ka doon, talagang kaibang-kaiba. Okay. And then from 8708, sabi niya, if you are looking for the kingdom of God, yun pa rin, no? Okay. Kay Brother Jonard. And then, good evening, Sister Son. If we are sincere and true to what we ask to Jesus, and it is according to His will, surely He will answer to what we pray.
God bless from 0221. Ayan, ako po. Totoo po yung sinabi nyo at maraming salamat po sa text nyo. Okay. Sige po, ipagpapatuloy natin. Alam po ninyo, si Saint Bernard sa isang sermon niya, may binanggit siyang 3 advent daw ng ating Panginoon. 3 advents of Christ, sabi niya. Coming, no po. Ang unang-una pong sinabi niya ay mismong Christmas, no, ang Pasko. Naku, tamang-tama, malapit na ang Pasko, no. The first coming of Jesus. So, yun po ang unang-una. At ang pangalawa, sabi niya, tinawag niyang time of visitation. Yun. By which Christ, sabi niya, is now active and present in our lives. So, napakaganda ng pag-describe niya, time of visitation. Pangalawang advent of Christ daw. Time of visitation. Ito po yung ang ating Panginoong Jesus, very active at ang presensya niya sa buhay natin ay damang-dama. Napakagandang feeling po yon, no? Andi dito ang Panginoon sa akin. Di po ba? Pagka sabihin po ninyo, no? Siguro, i-repeat po ninyo, no? Kahit sa inyo lang mag-isa, andi dito sa puso ko ang Panginoon. Andi dito sa buhay ko ang Panginoon. Christ is present in my life. Napakasarap pong pakinggan, no? And then, yung pong pangatlo, the third advent of Christ, yung tinatawag nating parousia. Christ will come again to judge the living and the dead. Ayan. Now a reality. Para bang ito pong pangatlong ito, parousia, dadating ang Panginoon, the second coming, no po, para i-judge ang the living and the dead, tayo. Pero para bang yung verdict kumbaga sa buhay natin or kung ang isang tao may kaso, ano ba yung verdict sa kanya, no? Nagkasala ba o hindi? Innocent ba o hindi? 'Di ba? Ano ba yung verdict sa kasong 'yan? Para bang ganoon, ano po? Pero, ngayon po sa buhay natin, it's now a reality. Kasi kailangan po, habang nandito pa tayo sa mundo, nag-umpisa na. No? What do I mean? Andito po tayo sa mundo, magpakabuti tayo. No? And then, kung ano yung inumpisahan natin dito, pagdating ng parousia, pagdating ng last judgment, makikita din doon kung ano yung verdict, kung ano yung naging buhay natin dito sa mundo. So, kumbaga sa mahuhulaan mo na kung ano yung verdict sa'yo. Kung paano kang nabuhay dito sa mundo. Po. Okay. Isa pa pong siguro explanation dito kasi napakagandang topic po ng The Kingdom of God, na ito po nga ang gospel natin ngayon po. Alam po ninyo sa luminous mysteries ng rosary natin, di po ba yung pangatlo, the third luminous mystery, the proclamation of the kingdom of God. Ayan. Proclamation of the kingdom of God. Alam po ninyo ang mga kwento or mga Bible stories, kapag ang Panginoong Jesus nandun siya, hinihil yung mga bulag, yung mga pilay, then that is the kingdom of God. No po? The healing of Jesus is the kingdom of God. Okay, ano pa po? Madami tayong matutunan kapag pinag-usapan natin ang the kingdom of God po. Isa pa po, ayon po sa yung alam po ninyo yung prayer natin, the Lord's Prayer. Yan, di po ba may part ng Our Father, the Lord's Prayer, yung Thy Kingdom Come. No, ano po bang ibig sabihin pag dinadasal natin yon, no? Ang the Lord's Prayer, Thy Kingdom Come. When we pray Thy Kingdom Come, para bang tinatawag natin ng Panginoong Jesus
na dumating to come again. Kagaya ng kung paano niya pinramis sa atin, kung paano siya nangako sa atin, no? And for God's reign, na which has already begun here on earth to prevail definitively, sabi nga. God's reign, ang kaharian ng Panginoon, nag-umpisa na po dito sa mundo. No? And then, sabi nga nung isang theologian, si Francois Fenelon, sabi niya, to will everything that God wills and to will it always in all circumstances and without reservations. Sabi niya, that is the kingdom of God, which is entirely within, sabi niya. No? At ang ating dating Pope Emeritus, no, si Pope Benedict XVI, sabi po niya, the center of Jesus' proclamation, sabi niya, is the kingdom of God. That is God as the source and center of our lives, and He tells us God alone is the redemption of man. And we can see in the history of the last century, sabi niya, that in the states where God was abolished, not only was the economy destroyed, but above all, the souls. Sabi niya, ano po? Sabi ni Pope Benedict. Nakakalungkot, no? Yun nga, yung sa Amerika, na parang hindi lang ang economy nila ang talagang nagsuffer. Pero ayon sa kanya, pati ang Panginoon parang nawala na sa nawala na ang pananampalataya ng mga tao, no? Siguro po talagang yun ang nakita niya. So yun po, nakakaaliw po, at talagang pag pinag-usapan natin ang Kingdom of God, parang napasubo ako at muntik ko nang makalimutan po ang santo natin ngayon. 10 minutes na lang. Anyway po, kahit konti, pag-usapan natin ang isang santo o santa na kapistahan niya ngayon. Ano po? Siguro po mahahabol ko pa. Anyway, may isa pa pong texter from 2272. The victory of His cross opens the way for us to become citizens of God's kingdom. Maya pabengi po ulit, Sister Zon. Ayan. Okay, totoo po yun, no? Victory ng cross ng ating Panginoon. Okay? May isa pa po. Sa pan-texter, ang dami ngayon ng mga nag-sek, no? Okay. Ito yung sige, naulit lang po na 2 beses na text. Okay. Siguro po pag-usapan natin si Saint Francis Xavier Cabrini. Ito pong santa na ito, siya ang first citizen of the United States na na-canonize bilang santa. First, kumbaga sa US citizen po siya. Wow. Unang-unang US citizen na naging santa, Saint Francis Xavier Cabrini. Yan. Nung ipinanganak po siya, premature pa siya nung pinanganak sa Italy, Lombardy, Italy. And then, nabaptize siyang Francesca. Po, napakagandang pangalan. Francesca. At bata pa po siya, talagang nagustuhan na niya, or she desired to be a missionary ever since she was a young girl. And so, she founded the Missionary Sisters of the Sacred Heart. And then, later on, na-approve from Rome, no, yung missionary na yon. And then, si Mother Cabrini, ang tawag sa kanya, Mother Francesca Cabrini, nag-open siya ng isang orphanage at saka isang school. No, and then she became a naturalized citizen noong 1909. At yung remainder ng kanyang buhay, she founded a total of 67 charitable institutions at houses ng kanilang congregation. 67 po na mga charitable institutions. Galing.
talagang magiging santa nga siya, ano po. Ito pa po, meron siyang, si Saint Francis, meron po siyang concern for strangers, sa mga may sakit, at saka sa mga frustrated. And in spite of her poor health, no, sakitin po siya, itong madre na to. Pero kahit po sakitin siya, she's full of energy daw. No, grabe yung energy niya. Siguro parang hindi man niya pansin ang sakit niya, no po. And at the same time, poor health nga siya, may poor health siya. Pero at the same time, she was a woman of deep prayer and union with God. Ang motto po niya actually was taken from Saint Paul. Sabi po niya, I can do all things in Him who strengthens me. Kaya pala, no po. Kaya pala kahit na purang health niya, kahit nasakitin siya, ayan, siguro talagang nararamdaman niya ang strength na nanggagaling sa Panginoon po. Yun pong devotion niya to the service of the poor, sa mga underprivileged, sa mga may sakit, no po, naging active siya in the works of charity, yan, for the needy. Po, siguro nga sa nangyaring ito sa kanya, talagang naging active siya dito, no po, sa pagtulong. So ayan po ang ating santa ngayon, si Saint Francis Xavier Cabrini, 1850 to 1917. Yan, from America. Okay, sige po, naku, nakaraos po tayo kahit na mag-isa ako at hindi nakarating, no, ang supposed to be co-host ko. Anyway po, may humabol pa? Okay, from 8708, okay. Sige, okay po yun. Sige po, closing prayer ko na po in honor of our saint for today. God our Father, you called Francis Xavier Cabrini from Italy to serve the immigrants of America. By her example, teach us concern for the stranger, the sick and the frustrated. By her prayers, help us to see Christ in all the men and women we meet. Amen. Okay, maraming salamat po sa mga texters po. Thank you very much. At bukas po, madami po sila. Ako'y magpapaalam. Excuse po ako bukas dahil every Friday po meron ng permanent co-host dito. Ako po ay nagtatrabaho sa Apu Religious Store every Friday. And bukas po nandito, I hope nandito si Sister Karen, Sister Daisy, and of course our main anchor, si Father Pep. Nandito na po siya. Naku, pag nalaman niya bukas niya na nag-isa ako ngayon, among pasensya na yan, pero nakaraos ako ng 1 oras. Ayan. So see you po on Monday na po ako babalik. Maraming salamat po at sana po may natutunan kayo sa ating santa ngayon, na isang napakabanal na santa. And of course, our topic, our gospel for today, the kingdom of God. The kingdom of God is within us at nandito na po. Hanggat gumagawa tayo ng mabuti sa kapwa natin, hanggang mabuti tayong tao, then the kingdom is God is within us. The kingdom of God is with us. When we see Jesus in the face of other people, then the kingdom of God is here. Maraming salamat po at good night po. May klase po sa institute natin, sa Lay Formation Institute Saturday. Good night at ingat po kayo palagi. God bless po. Bye-bye po.